Nako po, ito maganda kong pag-usapan po ano at reaksyonan po makabida ano po. Ito kong isiniwalat po ngayon ano po ni Attorney Levy Baligod po ano. Yung abogado po makabida ng 18 mga dating sundalo. Okay? Eh halata daw makabida na ayaw hong pakinggan ng mga senador ito hong kanyang mga kliyente po ano, yung kanyang mga testigo patungkol ho sa issue po ng money delivery scheme ano po. Okay? Yung paghahatid po ng mga maleta na puno po ng pera po makabida, ano po. Doon ho sa iba't ibang mga personalidad, ano, lalong-lalo na po, yung ilan po sa mga senador, ano, makabida. Eh, takot na takot. Kaya so ano-ano na lang po yung binigay po nila na rason, ano, makabida, na ito daw mga dating mga sundalo ay nagbigay daw ng danger sa security po ng mga senador, mga empleyado at ng Senado po, ano, mga kabida. Okay? Lalong-lalo na po yung statement daw ni Senator Tito Soto na there is a current danger, ano, mga kabida. Which is, ang tinutukoy daw, posible, eh yung pag-testify po ng mga Brave 18, ano, mga kabida, ano po. Eto, pakinggan muna natin, ano, mga kabida. Ito kong si Attorney Levy Baligod, ano, at saka pagkatapos niyan, magre-react ko tayo. Halata naman na ayaw nilang pakinggan kami dahil alam niyo po yung sinasabi nila ngayon na the 18 Marines daw are endangering the security of the Senate, including the senators. At ang sabi ni Senator Soto ay there is clear and present danger. Hindi ko alam kung naiintindihan po nila yung clear and present danger kasi it applies to freedom of speech, no? Tama, no? Naghahagilap sila ng mga rason para hindi kami pakinggan po talaga dahil kung maalala po ninyo, pagkatapos ng press con ay sinabi ko pupunta kami sa baba sa plenary hall dahil nandun pa pala ang mga senador. So nung pababa na po kami ay bigla namang sinuspend ni Erwin Tulfo ang session nila. Kaya minarapat ko po na puntahan si Senator Soto sa kanyang opisina. At nag-usap po kami isang oras mahigit. At nagkaroon kami ng tanungan doon, ano ba talaga yung ebidensya nyo, etc. At nagsabi ako sa kanya. At oh my God, palagay ko he feels the same apprehension as the others because of the information that I shared with him. Wow. Yung nakita mo, yung body language, yung demeanor ni Tito Soto, Senator Soto, eh mukhang uneasy siya with what you shared with him, especially that he is also one of the senators implicated dun sa affidavit ng mga Marines. EB, with due respects, no, let me keep that for myself because it was discussed confidentially. But let me just say this, that I revealed to him to a certain degree, not completely, what we have, including the fact that I am ready to present additional 14 individuals who were similarly situated as those of the 18 na parehong may alam sila, no? At ang sabi ko, if you are not still convinced, that I am ready to present another 7, sabi ko. Pero i-observe po natin if Senator Soto is able to convince his colleagues na they should listen to what these former soldiers have to say. Dahil po ang what is at stake here is our national interest. The personal interest of every senator should be subordinated by that national interest. And what is the national interest here? To finally curb corruption in the highest levels of government. Ayun, maganda po. Yung kanyang sinabi po, ano, makabida. Actually, yung interview na yun, ano, makabida, ay ginawa po ni na Yusek Pam at Marlon and even Eve Hugalbot po, ano, mga kabida. Alright? At itong video na ito, ikukurtisin lang po natin ito, ano, mga kabida, mula kay Real Enlightenment, ano po, mga kabida. Okay? Now, dito ko sa sinabi po ni Attorney Baligod po, ano, mga kabida, lalong-lalo na po, yung sinabi po niya na yung feeling daw ni Senator Tito Soto, eh, same daw dun ho sa mga nararamdaman po makabida ng mga senador
yung apprehension po, ano, mga kabida, kung iharap po itong mga dating sundalo po, ano, sa pagdinig. Okay? Kaya nga hindi ko lang din maintindihan, okay, bakit pa pinadalhan po ng sabina, no, imbitasyon, mga kabida, ano po, ito kung 18 mga dating sundalo ng committee po ni Senator Erwin Tulfo. Kung ayaw ho nilang pakinggan po, ano, mga kabida, ito kung 18 mga dating sundalo. Okay? Gumagawa pa sila ng istorya na mayroong banta ang Senado, mga kabida, no? Yung banta daw ay ang pinatutungkulan daw doon, ito kung mga dating sundalo po, ano, mga kabida, ano po. Okay? Yun pala, posibleng ploy lang yon para lang po ipakita po, mga kabida, no, sa mamamayang Pilipino na hindi po takot ang mga senador dito ho sa 18 mga dating sundalo, ano po, mga kabida. Diba? Ito po ay doon ho sa kasagsagan po, mga kabida, ng pagdinig po ng version po ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senador Rodante Marcoleta po, ano, mga kabida. Kaya nga, after doon ho sa pagdinig na yon, ano, mga kabida, okay, galit na galit po ito kung si Senator Erwin Tulfo, nagde-deny ito kung si Senador Tito Soto, ano, mga kabida, doon ho sa kanilang isiniwalat po, yung isiniwalat po ng 18 mga dating sundalo po, ano, mga kabida. Kaya, after sa pag-testify po ng Brief 18, nagsalita ito kung si Senator Erwin Tulfo. Okay? Dito ho sa 18 mga dating sundalo. At ang sabi po niya, magkikita pa rin tayo sa Lunes. Okay? Ibig sabihin po, gusto ko niyang makarap ito kung Brief 18, ano? Ang nangyari, mga kabida, parang iniiwasan ata, ano? Itong mga dating sundalo po, Kasi malinaw po sa sinabi po ni Attorney Levi Baligod, ano, mga kabida, nung bumaba na daw sila after the press conference, ano, kasama ho si Senator Robin Padilla, biglang sinuspindi daw, ano, ni Senator Erwin Tulfo yung pagdinig. O paano yan? So hindi ho nakapag-testify ito hong Brief 18, ano, mga kabida. Okay? So malinaw, kung babasahin mo at i-interpret mo yung action, ayaw ko talagang pakinggan po, ano, mga kabida, ng mga senador, ito hong Brief 18. Alright? Na ang tanong, ano po ang ikinatatakot po, mga kabida? Ano po? Kung totoo po, mga kabida, na wala ko silang kinalaman, okay, doon ho sa aligasyon, okay, bakit ayaw ko nilang pakinggan? Pwede naman po nilang i-repeat yun, Okay? Harap-harapan po, mga kabida, sa Senado. Maganda po yung oportunidad sana, ano? Okay? I-repeat nila yung aligasyon na hindi po totoo yun at gusto po nila maglatag po ng ebidensya po ang mga dating sundalo po, ano? Mga kabida, kung meron po sila ebidensya. Okay? Kung malinis po yung kanilang konsensya po, mga kabida, na wala po silang ginagawa, okay? Hindi po sila tumanggap ng mga maleta, no? As alleged by these people, ito kung 18 mga dating sundalo, dapat kampante po sila, confident po sila, no, mga kabida. Hindi po sila dapat natakot, ano? Okay? Na harapin ito kung kanilang mga accusers, Alright? Ang problema, nung simula lang pala, ano, gusto po nilang imbitahin ito kung Brief 18. Nung nagkaroon na po ng pagdinig, yung actual day na po talaga, no, mga kabida, wala. Nagbigay pa sila ng mga rason na keso matagal daw bumaba ito kung Brief 18. Okay? Matagal daw pumunta doon sa session hall. Doon pa lang sa entrance, mga kabida, sabi po ni Attorney Baligod, hinarang na po sila, Di ba? Ayaw ko silang papasukin, Keso, ang dami hong mga seremonyas na hinahanapan po sila ng QR, di ba? So, alam naman po ng mga gwardiya po, ano, yung mga security personnel po ng Senado, mga kabida, na imbitado ito hong 18 mga dating sundalo, Nagpakita pa nga ng imbitasyon mula sa Senate Blue Ribbon Committee, ito hong si Attorney Baligod po, ano, pero hindi po nila pinakinggan, Kaya nga yun, hindi po sila tuloy
humarap sa Senado po, ano? Doon ho sa Senate Blue Ribbon Committee po ni Senator Tulfo, mga kabidan po. Diba? So, hindi po masisisi po ng mga senador ito hong impression po ng taong bayan, mga kabidan, na meron po silang tinatakpan, ano, mga kabida. May pinoproteksyonan po, ano? Okay? Kasi, parang allergic po sila dito ko sa grade 18, ano? Mga kabida. Kumbaga, meron po silang ayaw hong marinig, ano? Nasasabihin po ng mga dating sundalo po, ano? Mga kabida. Kung gusto man po nila mga kabida na malaman po yung katotohanan, okay, sa likod po ng aligasyon po ng mga dating sundalo, ano? Mga kabida, why not? Hindi ho nila pakinggan ito hong grade 18. Okay? Kung meron man pong matatamaan po sa kanila, mga kabida, hayaan natin yung mga senador na yon na i-refute yung aligasyon na yon, ano? Harap-harapan po mga kabida, ano po? Okay? Kung talagang hindi po nila ginawa yon at malinis po yung kanilang konsensya po mga kabida, ano po? No? Harapin nila yung mga accusers. Ganun yun. Magandang oportunidad yun, ano? Mga kabida. Pero hindi po nila grinab yung opportunity, no? Mga kabida. Alright? So, malinaw po, according to Attorney Balicod, na ayaw talaga nilang makaharap itong mga dating sundalo po, ano? Mga kabida. O ngayon, sinuspindi na. Okay? Hindi pa po check kung kailan ho babalik ito kung pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee, ano? Mga kabida. Alright? So, kayo na po ang bahala po, mga kabida, ano po? Paano ho ninyo i-assess yung sinabi po ni Attorney Levy Baligod po, ano? Mga kabida. Talaga bang takot na takot ito kung mga senador, ano? Na pakinggan ito kung pasabog po ng mga dating sundalo po, ano? Mga kabida. At mind nyo guys, doon ho sa pagdinig po na supposedly gagawin po ni Senador Dante Marcoleta sana, ano? Mga kabida. I-presenta po ng kampo po ni Attorney Baligod ito hong 14 na mga bagong testigo po, ano? Mga kabida. Dati hong mga Marines na meron pong katulad po na experience dito ho sa grade 18, ano? Mga kabida, ano po? O, mas lalong natakot po itong mga senador po, ano? Mga kabida, ano po? Alright? So, yun lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano? Mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.